Mabuti mga kababayan, sinupla ng ating National Security Advisor itong si Mao Ning. Yan po si Mao Ning, yung Chinese spokesperson po. Nakakairita po ang itsura ni Mao Ning. Parang itsura ni Sara Duterte. Nakakairita kasi masyadong arugante. Walang tigil mga kababayan sa pangingialam dito sa ating bansa. Lahat na lang nagalaw ng ating bansa para sa ating national security. Pinangingialaman, lalo ito pong plano natin na pagbili po ng mid-range missile. Siguro sa ating mga officials ng armed forces. Ba't kasi announce kayo ng announce? I-avoid ninyo yung mag-announce ng ating mga plano. Ba't ninyo laging sinasabi yung mga plano natin? yan din mga kababayan ang hindi natin maintindihan sa ating armed forces, sa ating defense department. Tularan natin. Sabi ko nga, ang kailangan natin dito po, mga military experts galing po sa Israel. Tularan po natin ang strategy ng Israel na hindi po sila daldal ng daldal kung anong pinagagawa nila. Hindi nga kino-confirm ng Israel na may nuclear weapon sila. Basta sabi ng Israel, pag pumasok kanya kayo rito sa amin, may paglalagyan kayo. Kasi we have our ultimate weapon. Hindi man kino-confirm kung ano yung ultimate weapon nila. Basta niya mag-aalo ang balat sa tinalupan. Hindi kami papayag na mawala yung aming bansa. Dapat ganun lang po. Paulaan lagi. Ayan tuloy, dumaldal na naman po si Mao Ning dahil sa pag-announce ng ating Department of National Defense and the Armed Forces na plano nating mag-acquire ng mid-range missile system. Ito na yung reaksyon ng China. Kasi nag-announce tayo, sabi ng China, Philippines starting arms race in the region. Nakakuha tuloy ng issue yung China laban sa atin na tayo nagsisimula ng arms race. Sila po yung nauna na nag-modernize ng kanilang kanilang armed forces. In fact, pangalawa sila sa pinakang biggest spender po, military spender. Siyempre, number one pa rin yung ating kaalyado, yung Amerika. Ang ambisyon kasi mga kababayan ng China, palitan yung posisyon ng Amerika bilang international police, bilang na leader ng mundo in the New World Order. Huwag kami China, hindi kami papayag sa ganyan. Lalo na sa mga pag-uugali ninyo na santamba kayong mga mapagsamantala. But before natin mga kababayan pag-usapan, click subscribe na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balik tayo dito sa ating topic. But before natin pag-usapan yung walang tigil na pangingialam sa atin ng China, ibigay ko muna itong mga breaking news po. Kasi may nangyari pong aksidente sa eroplano. Marami na po yung patay. Plane crash po.
O ito po, plane with 181 on board crashes in South Korea, killing 29. Kani-kanina lang po ito. Dumagdag na nga po. Ayan yung latest po. 47 killed as plane crash lands in South Korea. Yan po. Ang sabi dito, the crash is believed to have been caused by contact with the birds, resulting in malfunctioning landing gear as the plane attempted to land at the airport in the country's southwest. So pinasok ng hinigop siguro ng makina, ng landing gear ng eroplano, yung mga ibon. Kasi papalanding siya po, mga kababayan, nang mangyari yung aksidente. O ito siya, mga kababayan, yung video. 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어 같고 착륙한 뒤 활주로를 잠깐 끝까지가 폭발했다고 합니다. 알려드리겠습니다. 오늘 오전 9시 10분쯤 Ito na po yung kahindik-hindik na itsura ng eroplano. Shock yung mga South Koreans po. Breaking news siya sa kanilang national TV. O ito naman po sa Russia, may nag-crash din po na eroplano. Sabi rito, Russia's Putin apologizes to Azerbaijan over tragic airline crash. At least 38 people yung namatay, mga kababayan. Pinaniniwalaan kasi po na tinamaan ng missile, Russian missile, mga kababayan, yung eroplano. Pero si Putin po, hindi man umamin. Basta nag-apologize lang po siya without admitting na sila yung dahilan. Kasi tinamaan yung eroplano daw ng missile. Sabi dito, 4 sources with knowledge of the preliminary findings of Azerbaijan's investigation told Reuters that Russian air defenses had mistakenly shot the airliner down. Passengers said they heard a loud bang outside the plane. Then, dire-diretso na nag-crash yung eroplano, killing 38 people. So, yung mga biyaheros natin po, laging manalangin sa ating Panginoon sa ating mga pagbabiyahe. Lalo, siyempre, maraming travelers ngayon, in and out of the country. Yung iba kasi, yung mga nandito, nagta-travel abroad para magbakasyon. Yung nasa abroad naman, ng mga OFWs, umuwi dito para sa bagong taon, para magbakasyon po. Lagi po tayong manalangin na iligtas tayo sa mga aksidente tulad nito po, mga kababayan. Nakakalungkot yung pangyayari na sumalubong tayo sa bagong taon, pasalubong tayo sa bagong taon, patapos yung taon 2024. Ito pa yung nangyayari. Nakakalungkot na mga balita. O ngayon, balikan natin, mga kababayan, yung pangingialam, walang tigil ng pangingialam ng China sa atin. Nasabi nga natin, baka pwedeng tularan natin yung strategy ng Israel. Ang Israel po, secretive sila pagdating sa defense. Tayo, sige kwento natin dito. Bumili na lang tayo, hindi lang ng mid-range missile. Bumili tayo ng intercontinental. Pero wag na nating i-announce, iposisyon na lang natin pag dumating. Dapat ganon, mga nuclear weapons natin para meron tayong nuclear deterrence. Kasi pag ganyan, nagkikreate tuloy ng tensyon. Pero pag nakaposisyon na yan, o di, anyway, pag hindi naman tayo pinasok nila, it is for our defense eh. Pag hindi naman tayo pinangialaman nila, pinasok dito, di, we will live in peace. Pero pag pumasok sila dito, rest in peace lahat. Ganon lang dapat, mga kababayan. Kasi tingnan ninyo, daldal ng daldal yung China. Tayo ang sinisisi pa. We're starting daw an arms race dito sa region. Ilang dekada na sila yung nagsimula, mga kababayan, ng arms race. Nag-modernize sila, nag-modernize ng kanilang armed forces. Hindi man tayo nangingialam. Pati yung territory dito sa West Philippine Sea, sinakop na nila, nilagyan na nila ng military base. You see? Pagkatapos tayo pa yung mali. Tapos binabaliktad tayo. O tingnan ninyo. China urges Philippines to return to peaceful development. Tayo pa yung pinagsabihan ng peaceful development. Sila yung padala ng padala, mga kababayan, ng Navy warship dyan sa West Philippine Sea para ibuli po tayo. Pero tayo, mga kababayan, Coast Guard ships pa rin ang ginagamit natin. Kasi ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man niya gira, Bernat Atwar, at hindi tayo makikipag-gira sa China. Tapos ngayon, ang sinasabi ng China, tayo daw yung bumalik sa peaceful development.
Kita ninyo mga kababayan ugali ng China. Kaya wag tayong naniniwala sa kanilang mga sinasabi. We just continue with our own activity to secure our territory. Kaya tama din itong sinabi ng National Security Advisor natin. China must not interfere in typhoon purchase. Kailan nga po, may issue yung China sa atin kasi announce tayo ng announce, Secretary Anyo. Ayan sabi ni Secretary Anyo, National Security Advisor. Sabi niya, ito anyang missile launcher na to, i-deterrent, not a security threat. The decision to acquire the Typhoon missile system is only for the Philippines to make and not for any other country to interfere with. Sabi po ni Anyo, as a sovereign nation, Anya, the Philippines has the right to determine the most appropriate measures to safeguard its security and the well-being of its people. Tama ka po, pero ito, suggestion man lang natin. Kasi mas marurunong kayo, mas magagaling kayo dyan eh. Kaya lang, you are creating controversy sa kakakadaldal ninyo. Bakit kasi kailangan i-announce ninyo yung mga pagpo-purchase natin ng mga armas sa Amerika? Bakit hindi na lang tayo bumili at iposisyon ang lahat ng mga armas, kahit anong uri ng armas? Kasi anyway, territory natin ito na sinesecure natin. No need to announce. Ayan tuloy, dumaldal si Mauning. Hindi daw sila mauupo lang. Habang under threat daw yung kanilang security interest. Sabi niya the Philippines will be hurting its own interest if it keeps refusing to change course. Sabi ni Barbers, anong gustong mangyari anya nila? Baka niya gusto nila, sa kanila tayo bibili ng armas. Should Philippines buy missiles from China? Baka mabodol tayo, sabi ni Barbers. Barbers had this to say amid China's supposed meddling in the Philippines' plan to acquire mid-range missiles in other armaments from the United States. Sabi ni Barbers, baka niya siguro ang gusto ng China, sa kanila tayo bumili ng mga military weapons na kung iisipin, baka mabudol tayo dahil kilala sila sa pagpaproduce ng mga counterfeit o peke na mga gamit, mga kagamitan from head to foot. Bakit naman tayo bibili sa kanila? Baka yung armas, pag pinaputok, iikot siya. Imbes diretso sa mga Chinese, puputok siya sa ating mga pagmumuka. Di ba? Guided missile na imbes mga kababayan sa kalaban, sa kanila, ang diretso sa mga kampo natin. Kasi yung ginawa nilang armas, kontrolado nila, robotic. Sila yung may control ng technology. Pag pinaputok, imbes diretso sa kanila, diretso sa atin, sa ating mga kampo, sa ating mga military base ng Pilipinas with Amerika. Payag kayo sa ganun? Ngayon, sabi ni Anyo, walang katotohanan niya itong claim ni Mauning. It was unfounded and pure speculation na ito is for our offensive. Sabi po ni Anyo, just like any other nation, the procurement of defense systems, including the Typhoon missile launcher, is a step towards strengthening our deterrence capabilities and ensuring that we are prepared to defend our territory when required. It is important to emphasize that the systems are meant to bolster our defensive posture in line with continued modernization of our armed forces. Ang gusto ng China, mahina lang tayo para kaya-kayanin tayong ibuli at sila yung magdidictate ng mga terms kung saan lang tayo pupwede. Hindi naman maaari ang ganon. This is our country, this is our territory. Gagawin natin yung nararapat para sa atin without interference from any country. Kung bibili tayo sa Amerika ng mga armas, it is because yung Amerika, barkada natin at may defense treaty tayo sa kanila. It is legal, mga kababayan. And it is for our defense. Inang mag-modernize mga kababayan ng kanilang military, ang China, hindi man tayo nangialam sa kanila. China steps up military spending. So according to data, China has increased its military expenditures by almost 900% since noong 1992 at around 300 billion US dollars in 2022. The Chinese spent significantly more than the Russians, around 72 billion US dollars.
but their spending was still well below that of the US, around 812 billion US dollars. Pero yung China, mga kababayan, is the second biggest spender in total military budget after the United States. Kaya masyado silang na-insecure, mga kababayan, kasi tinutulungan tayo ng Amerika. Pero sa kanilang modernization ng armed forces, hindi man tayo nangialam. Kaya yung akusasyon nila na we are starting an arms race, sila po yung nagsimula. Kung nag-modernize sana sila ng kanilang armed forces pero hindi sila nangialam dito sa ating territory, wala man problema sana. Di magbabarkada lang, nagninegosyo lang tayo. Kaya lang, ang interest nila po, mismo ng yung ating bansa, gusto na nilang gawing province. Nakikibarkada sila. Ang intensyon, mga kababayan pala, sa pagbarkada, pagsamantalaan yung ating mga pag-aari para sila yung magkinabang. Hindi yung mga Filipino. Namakyaw sila, mga kababayan, ng mga properties. Mabutit na discovery ng Quadcom. Ginamit yung Pogo para sa kanilang maitim na plano to weaken our country sa pamamagitan ng pangingialam sa ating bansa, pati yung ating politika. Kaya sabi natin, mga kababayan, reject all politicians allied to China. Yung mga pro-China na mga politiko po, wag nating iboto. Mga traitor po sila sa ating bansa. Malinaw po yung report dito, mga kababayan. No? Sabi diyan, still, the Chinese spending spree has raised eyebrows worldwide. It came back into the spotlight last week when the reference to a peaceful reunification with Taiwan was dropped from a government report presented at the Chinese National People's Congress. At the same event, it was announced that the Chinese defense budget was to grow another 7.2% in 2024. The South China Morning Post out of Hong Kong reports that the Chinese military budget has pivoted towards combat readiness and preparations for war. Part of the increased Chinese military investment is going towards more advanced technology, science, logistics, key weaponry, and equipment, sabi po sa report. Tapos tayo yung pagsasabihan, mga kababayan, na we have to return down to peaceful development. Hindi kayo yung hindi peaceful yung ginagawa ninyong development. You are preparing for war. Pagkatapos, ang gusto ninyong mangyari, matulog lang kami. Ano kayo, siniswerte? Matutulog lang kami habang kinakamkam ninyo yung aming bansa? Huwag kami mga Chinese, tulad ng mga Israelites. Pag pumasok kayo rito, dito na kayo malilibing. All of you, magiging libingan ninyo ang aming bansa. Yung aming mga based sa survey, yung aming mga mamamayan, more than 80% willing to join the military to defend against foreign aggressor. Yun ang latest po sa survey. Mabuhay ang lahing kayumanggi, tulad ng ating lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo. Ganun po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.